pa yung naintindihan mo sa bearing? Sa bearing, sir, yun yung Ay, paano pa pala ang kumuha ng LOP? sa line of position. Ano, sir? Pwedeng bearing tsaka range. Pwedeng range by range. Tapos pwedeng bearing by bearing, sir. Pero usually, sir, bearing range yung kalimitang ginagamit. Correct. Ito. Dati, sinaunang tao, mas nauna sa atin ng mga 20 years ago, ginagamit nila ito lang. Baya BRM dito sa radar. Tapos itong EVL pati BRM. I-on mo lang, switch on. Yes, sir. For example, itong bearing mo, pumunta na dito sa pinaka-tip ng point ng island. Ito yung tawag ito, value niya 2.591 nautical miles. Tapos may bearing ka na 336. Dati ang ginagawa namin, kunin mo itong 2.591. Sir. Tapos dadalhin mo dito sa radar. Dati, mga sa chart. Kumita mo ng triangle pati nung Compass divider. compass divider. Kasi ngayon, makabago na. Pati yung chart natin, electronic na. Kasi ito guys, Chinese company kami. Chinese din yung Brand. ng Eclipse namin. Okay, punta tayo dito sa control panel. Ito pala yung mga control panel guys. Dito na monitoring, MOB. Ito yung palette, night, day, dust. Brilliance. Hindi brilliance. Palette yung tawag doon. Palette. So palitan ng anong gusto mo, daylight ba, night, yun. Tapos on shape core, tapos yung mga head up, north up, curse up, tapos yung mga motion, throw motion, relative. Ewan ko to sa Chinese, ano tong FM na to. Ito, all AIS, ARPA, ano sabi nito? Radar Overlay. Info, kung gusto mo ng info ng, for example, itong isang object na to, pindutin mo lang, tapos lalabas na siya. Tapos expand all, yung pangalan niya, kung ano siya, characteristic niya, technical compilation, boundary, points, lights, character ng lights niya, signal, landmark. Alam mo yung lighthouse siya, line, coastline, land elevation, areas, pati magnetic variation meron siya, land area. Okay. Wala masyadong maraming sat-sat. Dito tayo sa isang function niya. Okay, isang function niya, hinahanap ng PSC. Dito yung mga vertical datum, sounding datum, kung kakalculate ka ng UKC mo, under kill clearance and overhead clearance, nandito na. Okay, isa sa mga information, magnetic variation, nandito rin. Dito sa legend, kita mo naman scale ng chart mo, 1:6. name ng chart mo, Yung projection ng chart mo, what type, markator, ganun. Okay. Tapos nav tools, kaparehas to ng BRM kanina. yes, sir. Yung pinaliwanag ko sa radar, kaparehas tong kanya. Pipindutin mo, nakita mo na may APL, may BRM. Sa settings, sir. Nag-setting siya. Yan. Guys. Kung gusto mo galing sa gitna ng barko mo, itong pipindutin mo yung OS TT. Select by cursor. Yun.
Kita nyo? Kita mo? Ayan. Sa gitna yan ng barko mo. O, Okay, sir. Anong ano yan, sir? Yung pinaka-primary function niya? para makita mo yung Yung parang parang course na rin. For subject. example, ginagamit ito ng kapitan. For example, nag-deviate sila ng course tapos nag-iba ng track line. O, Opo. minsan nandito yung barko, nandito yung track line mo. Ay, hindi ka naman pwede pumunta dito diretso. Nag-aaksaya ka ng gasolina mo, ng fuel mo. Pag ganito talaga yung tirada mo, na malalaman mo ngayon kung anong ibibigay mo sa AB mo. Nandito na yung course. Opo. Within 4 miles, makakapunta ka na sa bagong course line nyo. Hindi na ng fuel consumption, sir. Hindi mo na, hindi, may magbibigay na sa'yo nung anong, magbibigay na ngayon kung ano yung course mo. Yan ang function ng OS. Ito naman yung pangalawa rin. Parang sa sa radar din, meron din siyang ABL2, ABL3. Ito Ay, sir, parang yung guard OS, zone din. Hindi siya guard zone, parang ganun din siya. Hindi siya Same guard zone. function lang. Same function lang yan. Tapos clear. Clear natin. Ito naman yung kahit saan naman to ilagay mo, kahit dito parte. Hindi siya galing sa barko mo, kuha mo Sa mismong object, sir. object ng kuha. Kung tanungin ka ni kapitan kung ano yung object to object na to, kung ilan yung distance niya, masasagot mo siya. TT. TT. Ginagamit naman to pag mag voyage planning, kung doubtful sila sa isang object kung ilang miles yung distance niya, kaya ginagamit to ni kapitan or ni second mate. Okay. Nav tools. Balik natin. Yan. Ito yung nakaset kanina eh. Pagalitan tayo ng may-ari ng parang ginagawa na rin ng guard zone ng mga Chinese to. Okay. Tapos ng nav tools, saan tayo pupunta? Legend, nav tools, route information. Pag may naka-activate kang plan mo, for example ito, route list. Bago mo ito mapalabas tong route information na to, pangatlo dito, bago mo ito mapalabas, dapat meron punta ka sa monitoring, dapat may active plan ka ng route. For example ito ngayon, ito yung dito na dito na yung mga Info. distance niya, information niya. Dito lahat yung pangalan ng waypoint mo, ibibigay rin sa'yo. Example, to the berth, ilang miles lahat to. Galing dito papuntang berth, 26 miles yung distance niya. Meron na. At saka magamit talaga to sa underway. Tapos dito meron na rin na next waypoint, next ang tawag ito, course mo. So silang distance, as maglalabas dito yung TTG bago ka mag-alter, lalabas dito yung ilang minuto. Usually 6 minutes yung sineting ni second mate dito. Pag underway, gamit na gamit tong route info. Pero bago mo ito mapalabas, for example, sinasabi kong, di ba ito meron? Yes, sir. Ayan, papatayin ko yan. Kita mo yung kalabasan. Nawala, sir. Puro NA. Pero kung once i-activate mo ulit, activate mo yung route. Yun. Dito na yung info niya. Okay. Radar. Kung gagawin mong radar yung
hindi na masyadong ginagamit namin to. Positioning, dito. Yung LOP, laging hinahanap ng port state. I-click mo lang itong dalawa, by bearing and by range, yung sinabi ko kanina sa radar. Select by cursor. For example, ito lighthouse yung laging na itutok mo sa galing lighthouse, tutok mo sa barko mo. Tapos yung dito, pag lagay mo na pinaka 00 niya na, right click mo sa mouse. Opo. Pagka right click ng mouse, press ka ng start. I-start, okay, lumabas na, meron ka ng LOP. Start mo ganun, tapos i-delete all mo lang para may panibago kang may rules naman po every coastal. Dito mo na malalaman yung rules niya. Dito talagay sa SMS natin, coastal to be determined according to the accordance of present. Meron sila. Twin checks. Yeah, open sea, 60 minutes. Coastal 20. Tagal na. Depende sa ano yan, sir? Depende sa SMS natin. Okay. Kung during pilotage, every 6 minutes. Naglagay dyan. 6 minutes, 6 minutes. Ano lang, sunod ko sa atin mo. Sunod ko, sunod mo. Pang function, positioning, other information. Dito mo makukuha yung crew wind, relative wind, depth, rate of turn, user chart. Dito mo ginagawa yung mga contingency plan, parallel index, SECA zone. Dito na rin yun sa user chart mo ilalagay. Kasi ang anchorage, so isi-set mo yung anchorage kung saan ka nag-anchor. Pag sabi ni Kapitan drop anchor, dapat mapa-active mo, pero dapat tanungin mo muna si Kapitan kung ilan yung shackle yung plano niyang i-drop. Kasi yung shackle i-add mo sa length overall mo para makuha mo yung ang tawag mo ba? Yung circle ng Turning radius. ng ano, ng anchor. Yun. Kaya naging 450 to 8 shackle, 27.5 times 8 plus 230. Kaya 450 na yung nilagay mo. Yung 230 na yun, yung length kasi ng barko natin. Yung 230 LOA plus yung distance plus ng shackle mo. Kaya 450 nilagay ko. Pinaka-total na yun, sir. Pero dapat tanungin mo muna bago na ihulog. Kasi baka ma-miss mo yung spot ng anchor mo. Kasi once pag-active mo, lalabas yung icon ng anchor, yung mark na anchor. Yes, sir. Baka kung hindi mo matanong, hindi mo kaagad mapindot, baka nandito yung anchor mo, dito yung anchor mo, dito yung anchor mo, nandito mo nalagay. O hindi na accurate Hindi na accurate. yung ikot mo, pati yung position ng anchor mo. Yun, anchor, ER, bed reckoning, maintenance, self-test to. I-second meeting ko nito, tapos parallel index. Pero yung parallel index, iba yung pagkakaintindi ng ano to? May pagkakaintindi ng taga port state.
Hindi yung parang ganito yung nakikita mo sa radar, parang may XTD ka. Oo. Iba yung sa kanila. Maya sabihin ko paano ba. Meron ako example. Oo.